Hello guys, good morning guys. Mag-repair tayo ng mga kagamitan sa pambahay natin. Itong mga ito yung upuan ng electric heat kettle. Parang tubig ang iniinit dito eh. Ito ay di umano yun, napakainit daw nito. Itong plug. Yun, naglabasan na yung mga maputi, yung parang silicone. Natunaw yan. Yan o. Nakita nyo yan na lumabas na. Uminit. Kaya yan, lumambot siya at natunaw. Silicone, puti. Re-repair natin ito na di umano'y babae ang may-ari kasi nito kaya hirapan siyang mag-repair ng mga ganitong kagamitan sa bahay. Katulad yung mga extension na yan. Puro may diferensya ang extension. Ito muna tayo sa heat kettle. Ito yung upuan ng heat kettle. Mag-umpisa tayo sa test. Prong to prong test. Tingnan naman natin baka ito yung may short. Baka may partially short dito. Tester, wala. Hindi pumalo. Nasa times 1 tayo. Tester natin sa times 1. Ganito yan, makikita mo yung needle pag pumalo. Ayan, ayan, ilagay natin sa times 10. Ay tinaas pa natin ang ating tester sa times 10. Wala pa ring palo. So wala talaga itong yung short. Hindi ito partially short na tinatawag na medyo mataas, medyo malapit sa zero yung yung kanyang impedance. Nasa 1K na yan. Wala pa rin palo. Walang diferensya itong upuan ng heat kettle na to. Ito ang titingnan natin itong kanyang saksakan. Dito daw niya isinasaksak yan eh. Tingnan natin. Itong extension niya. Itabi muna natin to. Ito daw yung nakakakuryente naman. Hanapin ko rin mamaya kung paano nakakakuryente yon. Itabi natin yon. Dito tayo muna. Bakit nag-iinit ang kanyang heat kettle? Dito tayo. Bubuksan natin to. Ano muna tayo? Tester muna tayo. Ganon din. Lagyan natin sa times 1. Tester. Times 1. Mga taong bahay, panoorin nyo ito, yung mga nakakaranas na umiinit ang plug ng inyong appliances. Ganun pa uli, prong to prong test. Dito. Ito yung isang butas. Tingnan natin para makita. Walang palo. Hindi pumapalo. Ayan o. Nandito yung nakaipit sa isang wire. Yung bakal. Yun, pumalo dito sa pumalo. Ito talaga hindi dapat pumalo. Ilipat natin dito. At dapat ay pumalo siya pagkalipat na yun. Ayun, pumapalo din. Dito sa kabilang butas, itong inlet, walang palo. Kabila. Magkarugtong lang naman yan eh, yung butas na yan at saka itong isang prong na ito. Ito. Wala rin palo itong isa. Yun, may pato. Yun, pumalo. Yan, may palo May palo. Itong kabila. Ililipat ko sa kabilang prong. Dapat pumalo. Ayun. Walang palo. Doon may sira sa isang inlet na yon. Okay, babuksan natin. Naka-on yan eh. Ito switch. Naka-on yan. Ayun, naka-off. Pagka furnace mo, siyempre o-on yan. Ito na, buksan muna natin.
Okay na. Nabuksan ko na. Dito, titesting ulit tayo. Press natin ito para mag-on. Ayan, naka-on. Tester ulit. Bakit ayaw pumalo kanina yung isang inlet sa isang butas? Hanapin natin kung bakit ayaw pumalo yun. Prong to prong ulit. Yan ang tawag dyan, prong to prong test. Okay. Malapit na. Kita na. Dito tayo sa may switch. Ito yung isa. Good. Yan yung isang wire. Good. Pumalo eh. Tumawid ng switch. Good pa rin. Okay. At pumunta rito. Ito yung kulay blue. At dumiretso doon sa terminal. Good. Hanggang terminal, good naman eh. Ito naman puti. Ito yung blue eh. Yan yung blue. Dumiretso sa terminal. Yan yung terminal. Good naman. Ayun oh. May continuity naman eh. Good eh. Ulitin. Ulitin natin dito sa isang wire. Oh, yun oh. Good. Good yan. Hanggang dito sa switch. Good. Ayan. Ito, sundutin ko yung terminal. Ayun. Ayaw pumalo sa terminal. Ito pala, itong wire na ito ay halos hindi na nakadikit doon. So, pag sinaksak mo sa power nga yan, ay magkakaroon ng pakurap-kurap na ilaw, pakurap-kurap na kontak. Parang may spark na kontak. Hindi pala nakadikit ng husto yun eh. Ayan, kaya yun ang dahilan kung bakit nag-iinit yung plug. Tingnan nyo to. Ayan o, nakaangat. Ayan. May lead siya pero hindi naman nakadikit doon sa post ng terminal. Ngayon, pagka nakasaksak siguro yung plug, dumidikit ng bahagya yun dito kapag ka nakasaksak. Ayan. Dumidikit ng bahagya. So, pakurap-kurap siya at nagkukos ng init. So, nag-iinit yung plug. So, wala tayong ibang gagawin kundi ihinang yan. Ganyan talaga ang kuryente. Kapag ka ang contact niya ay medyo nakadikit lang ng bahagya, nagkakaroon siya ng pa-spark na parang nag-aapoy, parang lusis, may spark ng maliliit at doon ay nagpo-produce ng init yan. Yan ang inyong pakatandaan. Sa contact, nagkakaroon ng diferensya. Loose contact. Okay. Ayan, nahinang na. Palay ko naman eh, okay na yan at hindi na mag-iinit yung plug na yun. Diyan lang nakuha eh, yung pag-iinit ng plug na yun eh. Okay na, matigas na. Siyempre may final test yan. Ito na yung final test. Di pala nakita yung tester. Ito. Okay bilis ng palo. Diba? Ito naman eh, wala naman diferensya itong kabilang ito eh. Pinapakita lang natin yung final test. Ayan Okay, diba? Okay. Tapos na po ang ating pagre-repair. Na-solve natin yung nag-iinit na plug ng heater kettle. Salamat po sa panonood. Thank you very much. Thank you.